Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Balik ulit tayo dito sa boxing match ni General Torre at Baste. Well, matuloy o hindi ang boxing or darating man si Baste o hindi, ay talagang pupunta si General Torre sa Rizal Coliseum dahil handa na daw, tapos na yung ring, yung boxing ring. At hindi lang yun, napakarami palang sponsors na magbigay ng donation sa fight for a cause na ito. Kaya matuloy o hindi ay tuloy yung pagbigay ng ayuda. Ang proceed or kita dito, kahit na walang dumating na Baste dahil naduduwag, nababahag ang mutot, sayang yung mga tattoo niya no? Isa pa diyan, takot siyang makita yung tattoo niya sa likod kaya hindi pwede siyang magipag-boxing. Pwede pero mag-long sleeve siya para hindi makikita. Okay, kaya ang maganda dito ay kahit si Ping Lacson ay isang buwan na pension ay i-donate niya sa boxing for the cause ng ating police PNP Chief General Torre III. Kaya dito makikita natin kung hanggang saan ang mga bunganga nitong mga Duterte, lalo na itong si Basti Dababalu, ay ang tapang-tapang lang kapag gumagawa ng kanyang vlog sa kanyang studio, di ba? At meron pa siyang mga nakapalibot na mga alipuris, dekorasyon kapag gumagawa ng vlog. Kaya ito, nakikita natin kapag hindi siya sisipot sa linggo, ngayong 29, ay alam na natin kung anong klaseng mga ugali. Hanggang tapang-tapangan lang, di ba? Yung ama niya matapang, hinamon si Carbonell, hindi dumating. Nandun si Carbonell sa Luneta, si Digong hindi dumating, pero nagipaghamunan ng barilan. Kaya ito, makikita natin dito, kapag papatulan pala sila ay bahagang buntot. So ito na yata yung last video ko para sa series ng mga updates and videos para sa boxing match ni General Torre at Baste, dahil naiwan na natin ang iba pang mahalagang issue. Dahil sa issue na ito na boxing match ni Baste, kung hindi darating si Baste, isa siyang duwag na tao. Okay, so ito ang video courtesy sa atin ng UNTV. Peter at Rica, sa gitna ng masamang panahon, tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III para sa nalalapit na bakbakan nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa darating na linggo. Sa kabila ito ng mga inilatag na kondisyon na nakababatang Duterte bago tumuloy sa mungkahing charity boxing match ni Torre. Sa gitna ng malakas na ulan, tumakbo si Torre sa PNP Oval sa Campo Crame bilang training sa nalalapit na laban. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, alas 6:20 ng umaga nagsimula tumakbo si Torre ng hanggang 10 rounds. Kasunod ito ay agad dumiretso si Torre sa isang meeting na bahagi naman ng kanyang tungkulin bilang hepe ng pambansang pulisya. Ayan, so kitang-kita natin mga ka-Golden Boy, mga kababayan, na si Torre ay talagang man of his words. Kapag sinabing bakbakan, bakbakan. Kaya naganda nga si Torre, rain or shine, ay nagja-jogging iniikot yung sports complex sa PNP Sports Complex sa Camp Crame. Kaya yung pinalabas pala ni Baste na nag-training siya ng boxing ay tagal na pala yun kasi mahaba pa yung buhok niya. Ngayon maiksi yung buhok niya di ba? At kitang-kita lumang video. Ngayon ano kayang ginagawa ngayon ni Baste? Nakakahiya kasi naghamon siya ng suntukan ng bakbakan pero hindi siya sisipot. Mahihiya talaga siya at maisulat yan sa history ng Pilipinas na isang matapang na Duterte naghamon pero nang patulan ng isang matanda ay bahagang buntot. Ang laki-laki pa naman ng katawan mas malaki siya kay Torre. Mahirapan sana si Torre sa kanya kung siya ay sisipot. Pero dito sa jogging ito, tingnan nyo tong binti ni Torre dito. Kikita nyo may mga muscle yan So ibig sabihin, atleta talaga si Torre. Nagbuboxing daw ito noon, kaya papatol talaga siya kapag boxing. Kasi marunong siya niyan Kaya ito ang iba pang detalye ng balitang ito, courtesy sa atin ng DZMM Teleradio, serbisyo at ng UNTV. Matuloy man o hindi ang boxing
Mamimigay pa rin umano ng ayuda ang Philippine National Police o PNP. Matuloy man o hindi ang boxing match ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay Chief PNP Torre, nakuha na nilang venue ang Rizal Memorial Coliseum sakaling matuloy ang charity boxing match. Kahapon nagsimula na ng pag-iensayo si Torre. Yeah, actually meron kasi kaya nga this coming Sunday marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. May tweet si Senator Lacson na nag-offer daw po ang Soler North. Ibigay daw po yung venue. Ready sila sa venue. I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Pero parang wala pang reply si ano. Pero sa kanya na yan, whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na mag-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalantaan ng bagyo at baha. So sir, sa Sunday ng alas 9, nandun siya o wala, pupunta ka doon? Oh yes. Kasi kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. Yung ayuda kami ready. So di po bang member ka sa PNPA ng boxing dati? Ano no? Member ka sa PNPA dati? May mga sport tayo, nung kadito tayo. Oo nga sir, medyo may kita na yung agility mo, medyo nagbo-boxing ka talaga ba sir noon? Para alam ng mga nanonood nakikinig sir. Nakaready lang tayo na, naging playboy eh. Sinusuntok nga namang nakatali ang kamay sa likod eh. Kaya yun na lang ang iniisip ko. Lakasan lang ng loob yan. Sir, may mga nag-pledge na ba na sponsor na willing mag-sponsor ng ano nyo, hanggang 12 rounds? Yeah, actually meron. Kasi kaya nga this coming Sunday, marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. May mga batikos, bakit kailangan patulan, bakit kailangan gawin ito, ang dami problema ng bayan. What are your thoughts sir? Anong komento niyo ron? Well, hindi naman sa patol, ano? There was a challenge made and I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just grabbed it. Okay, so ayan mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tuloy o hindi ang boxing ay pupunta doon ang mga sponsors na magbibigay ng donasyon, siguro in cash ba yan o in goods ang mga donasyon para sa boxing for a cause na sana ay darating si Baste kasi ito ay boxing for a cause, hindi naman ito bugbugan. Ito yung parang ano lang eh, pwede naman pag-usapan yan na dahan-dahan lang, di ba? Kasi ano eh, boxing for a cause nga eh, hindi nga yan bugbugan. Pero ayon kay Torre ay nung kabataan niya ay kahit talian daw yung isang kamay niya ay papatol siya sa kanyang mga suntukan. Kahit nasa likod yung isang kamay, ibig sabihin ay ito yung tunay na na astig, di ba? Yung talagang magipagsuntukan kung hinahamon. Si Baste hanggang bunganga lang, kaya pala humahaba yung baba niya, no? Kasi hanggang daldal lang. At sayang yung mga tato. Yun nga ang sabi na kapag marami kang tato sa kulungan, ibig sabihin duwag ka kasi yung mga matatapang ay hindi pwedeng tatuan kasi magagalit. Kaya pala. Okay, so ito lang ang ating mai-vlog ngayon mga kababayan. Sigurado sa 29 sa Sunday ay punong-puno itong Rizal Coliseum ng mga vloggers kasi maghihintay ang mga vloggers eh. Kahit nga kay Carbonell na ordinaryong tao lang si Carbonell, ang daming vlogger na pumunta ng Luneta kasi mag-draw nga eh. Barilan sina Baste at Carbonell pero walang sumipot. Ngayon pangalawang talo ito ni Baste sa mga matatanda, di ba? Kay Carbonell matanda, hindi siya dumating. Kay Torre matanda rin, hindi siya dumating. Ibig sabihin ay talagang duwag kasi nga matanda na ang kalaban eh. Takot siya eh, hindi siya sportsman. Di ba? Anong masasabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy tungkol dito sa parang napulusuhan na natin na talagang hindi sisipot si Baste? Kasi ibang issue na sinasabi ngayon ni Baste sa kanyang mga vlogs
ay iba ang kanyang mga isyo, mga hair follicles na naman daw sa lahat ng administrasyon. Mga opisyalis ni PBBM, may hair follicle daw lahat. Baka siya yung magpositive, di ba? Ay nako, ang tao nga naman. Alright, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para sa aming mga content creator at sa aking mga giliw na subscribers. Maraming salamat. Ingat ang lahat.